Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin itong parang I think flop na nangyaring rally ng religious group na Iglesia ni Cristo. Mukhang hindi na nila kayang manipulahin ang mamamayang Pilipino ngayon. Kasi kung makikita ninyo mga minamahal, 'di ba? Malaking rally daw. Oo. Massive turnout daw kung tawagin, national event. Pero makikita nyo na ang daming bakanteng upuan, ang daming mga linya ng mga walang tao, walang pila, yung stage walang tao, walang laman, yung kalsada talagang maluwag, 'di ba? So parang daanan lang sa isang barangay na parang nag-zumba. Ganon yung atake. Hindi to insulto mga minamahal ha. Hindi po tayo nang insulto. Ito po ay isang base lang sa katotohanan na nakuhanan, 'di ba, ng ating kaibigan nung pumunta siya doon sa rally ng isang religious group. Kasi 'di ba sabi nila for transparency and for public accountability daw. So, I think hindi lang naman ata INC yung invited diyan. Yung mga taong gusto din ng public accountability and transparency so that yung iba nating mga kasamahan ay pumunta. So, nakita nila na parang naging flop yung sinagawang rally. I don't think so kung anong oras niya yun na-picturean. Pero isa lang yung masasabi ko mga minamahal na marami na talagang Pilipino ang hindi na naniniwala dyan sa panata kuno ng INC na yan. Kasi klarado na ang rally is hindi po spiritual. And hindi din siya tawag dito humanitarian, hindi din siya peaceful. So, ang nangyayari kasi is political maneuvering, 'di ba? So, yung mga miyembro hinihikayat, pinipilit, or ang iba daw di umano tinatakot, 'di ba? So ngayon ang iba hindi na lang din dumalo. So parang ano ba tawag dito maging equal ganon. So anyway, mga minamahal, the people is waking up. So gising na ang mamamayang Pilipino and once and for all dahil gising na, hindi na sila naniniwala sa mga ganyang gimmick or ganyang tunog. So ano ba yung pinaka-importante dito? Syempre 'di ba ngayon linggo. Yan yung ini-insist ko Linggo, dapat magsimba. 'Di ba? Kasi linggo. Pero ano yung ginawa? 'Di ba? Mga minamahal, ano yung ginawa ng mga religious group na to? Instead na magsimba, mas inuna pa nila ang mag-rally, 'di ba? So ano ba yung sinasamba nila? Diyos or yung kanilang agenda? Usually kapag rally talaga mga minamahal, meron niyang dahilan. Una diyan is yung paniningil, 'di ba? Panawagan, yung mga urgent issue. Pero ito parang paulit-ulit na tapos nasabayan pa linggo, 'di ba? So, ang tanong ng taong bayan, para saan ba talaga ang rally na ito? And sino ba talaga yung pinupuri ninyo? Diyos or ang politiko? Kasi kung peace rally itong mga minamahal, bakit parang nagiging political campaign yung atake? At bakit parang organized ang mga machinery? And bakit ginagawang instrumento ang mga miyembro na instead sana inaalagaan sila? Nagigets niyo yung punto ko? So, nakakalungkot man, pero ito yung totoo mga minamahal. Madami pa din kasing mga INC member, 'di ba? Ang mga, I think, naloloko, kung ito man ay isang kalokohan, I think naloloko sila or nabubudol, 'di ba? Ang iba naman sumasama dahil sa takot, 'di ba? Yung iba naman sumasama dahil ayaw mapahiya yung kapatiran, yung iba sumasama dahil para daw po ito sa Diyos, 'di ba? So, pero ang tunay na tanong natin dito mga minamahal, Diyos ba talaga ang sinasamba nila dito? Or rally? 'Di ba? So anyway, may mga leader kasi na hindi ko nga din mag-gets bakit yung miyembro lang ang pinapa-attend? Na dapat sana yung pinaka-rurok, 'di ba? Dapat sana yung pinaka-taas nila uma-attend din. Bakit yung mga miyembro lang? Lalo pat meron tayong naririnig na mga destabilization, meron tayong naririnig na may mangyayaring pasabog diyan. So, kung mangyari man ang lahat ng 'yon, ibig sabihin, yung miyembro lang ang dito, ang sugatan, 'di ba? Na samantalang sila ay in-invite din. Pero mga minamahal, meron din akong nais pag-usapan. Ito blind item to meron daw pinagmulan ng galit or meron daw pong hugot ang INC kung bakit daw sila nagsasagawa ng rally ngayon. Meron lang tayong nalaman Ito blind item lang to. So, tawagin na lang natin siya sa pangalang Pogi. Oo. Itong si Pogi, mga minamahal,
tawag dito, mayroong malalim na dahilan ang INC sa kanilang isinagawang rally. Yung galit ng ating mga kapwa-kapatiran dahil ayon po sa ating mariposang sitsit sa paligid-ligid na Marites, mga minamahal, 'di ba? Ang pinakaugat, 'di ba? Ang malawakang sibakan daw di umano sa aduana at sa BIR. Totoo kaya ito? 'Di ba? So, sabi nga ng mga nasagap nating balita, 'di ba? Ito malinis to na chismis galing sa A1 sources natin. Nagsimula daw po di umano ang apoy nang magkasunod na sinibak daw si Custom Commissioner Robio at si Ver Baquirin at Teddy Raval. Pero kasi itong mga taong to, tawag dito, mukhang kanang kamay ni I think ni Chavit Pero we are not so sure about that. Pero isa lang yung masasabi ko, ito daw ang naging apoy or naging dahilan, 'di ba, kung bakit nagalit ang ating mga kapatiran. Yung mga itinuturing na operator ng ilang makapangyarihang block sa INC, 'di ba? Parang natanggal. So, ganito yung SESTI, mga minamahal, ganitong SESTI. So, may isang matipunong miyembro daw ng gabinete, 'di ba, na si Secretary Macho Guapito, 'di ba, na umano'y naglalabi, 'di ba, para maibalik daw yung 3. So, yeah, 6. Oo, mga minamahal. 6 na beses daw na nagpaikot-ikot sa Malacanang at sa Central. So, para daw pigilin at ang 3 araw na rally ng INC. 'Di ba? Kasi, imagine bagyong-bagyo. Ang bagyong-bagyo, 'di ba? Tapos ang dating merong super typhoon tapos magra-rally. Pero, ayon sa ating A1 sources, tinuluyan pa din nila ang tinuluyan pa rin nila ang 3, 'di ba? So kinapos, I don't know kung kinapos yata sa superpower itong si Secretary Future Stand Bearer di umano, 'di ba? So, 'yun po yung dahilan na dahil hindi na ibalik si aduana. So hinihiling daw ng ating mga kapatiran na si Baquirin ilagay daw sa BIR at si Raval ay ipasok daw di umano sa DILG. Ngayon, ano ba yung problema? Ito ayon lang to sa ating mga nababalitaan. So, hindi daw pumayag si BIR Commissioner Lumugui. Tama ba yung pangalan? Lumagui. Doon sa, tawag dito sa appointment. So, doon daw sumiklab di umano ang tunay na apoy. So, ngayon, ang ending, si Lagumi mismo ang, si Lagumi mismo ang sinibak at pinalitan. So, 'di ba? Ang galing ni Secretary Macho Guapito Pogi, 'di ba? So, si Raval naman naisiksik sa DILG pero di pa rin happy ang kapatiran. Oy, baka mamaya may nagsasabi na meron daw tayong binabasang script kasi meron talagang nag-send sa akin na A1 sources. Ito hindi to verified, pero tayo ay nagtatanong lang. Blind item lamang ito. Tinatanong ko lang sa inyo kung posible ba na may connection ang himotok ng ating mga kapatiran dito nga po sa blind item na sinasabi ko. Ngayon, ito yung malaking tanong ng taong bayan. Bakit ganun ba ka-interesado ang kapatiran sa BIR at sa BOC? 'Di ba? So, ano ba yung meron, mga minamahal? Ano ba yung tunay na hangarin? 'Di ba? Or naglilinis lang ng tubo? Tayo po ay nagtatanong lamang. At itong si Secretary Macho, mga minamahal, sa tingin ninyo, makakakuha pa kaya ito ng endorsement sa INC sa darating na 2028 kung sakaling tumakbo ito? Or baka naman ang iba ay ang iilan, mga minamahal, ay pagwawalisin na. So tayo po ay nagtatanong lang dito sa ating ginagawang blind item. Alright, so anyway, yeah, pengil lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na kanina pa talaga to show. Kanina pa talaga yan siya. 'Di ba? Kanina pa talaga yan. So, dahil gusto niya atang isama sa vlog, sige, isasama kita sa vlog ko ngayon. So, wala na tong baw yan. Nakikinig lang siya. Wala pa siyang boses, guys. Wala
wala pa siyang boses. Alright, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang po, maraming salamat at ingat mga kababayan!